Hello po mga ka-viewers at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So mga ka-viewers, mayroon akong i-repair at ito po ay isang rice cooker. Ayan. So reklamo na mayari nito ay wala na ng power, bigla daw nawala ng power. Excuse me po. So bigla na po nawala ng power itong rice cooker na to daw, sabi ng may-ari na nagdala nito. So ayan. So ito po yung aking i-repair at samahan niyo po ako mga ka-viewers. Pero bago pa yan, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel at yan, sa mga napapunta dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe mga ka-viewers at i-share yung aking video sa iba, at huwag niyo rin kalimutang i-like at ano na rin mga ka-viewers, pakipindot na rin yung bell button at ilagay niyo sa all para automatic pag mayroon tayong bagong upload, ma-notify kayo. So ayan, start tayo dito. So dahil ito daw walang power, ay testingan natin siyang i-plug. So ito naman yung kanyang plug. So una natin gagawin bago tayo mag-plug, bago tayo mag-test ng resistance dito o i-plug natin sa outlet. So try muna natin itong kanyang pinaka power cord. So ito ang pinaka basic mga ka-viewers. So huwag niyong kalimutang i-test muna yung pinaka cord kahit anong klaseng appliances. Pag walang power, una-una niyo talagang i-check yung kanyang power cord dahil minsan diyan nagka-problema. Yan. Kaya siya walang power. So minsan diyan sa power cord. Kaya huwag niyong kalimutang i-check muna yung power cord. Baka kung sakaling power cord lang ang problema. So dito tayo sa isang linya. Tapos hanapin natin dito yung kadugtong nito mga ka-viewers. So wala sa kabila. Ayun. Kung nakita nyo aking tester, nagbabaser. O tanggalin ko, di ba? Nawala. Ano ko, nagbabaser yung tester, di ba? So good yan. So ngayon dito naman tayo sa kabilang linya. Or palagay natin line 2. Yan. Ayun o, good pa rin. So ibig sabihin good yung ating power cord. So pag natapos nyo na magawa yung ganyang steps, first step pala. So ngayon, isalpak natin dito. Saksakan. Bago yan, dahil meron kasing rice cooker na grounded, kaya bago nyo isalpak sa outlet mga ka-viewers, huwag nyo, nyo din, itest nyo muna dito. Ito, yan, dyan, saka dito sa kanyang body. Dapat, wala kayong maririnig dito na ohms value, or kung tester nyo ay analog, dapat wala po yung deflection mga ka-viewers. Dahil pag mag-deflect yan, ibig sabihin grounded yan mga ka-viewers. Pag hinahawakan nyo ito, sigurado mag-ground kayo or makuryente. So ngayon, dito tayo sa isang linya din. So wala, di ba wala? So, ibig sabihin, hindi siya grounded. Yan, salpak natin mga ka-viewers. Ayan salpak na. O kita nyo, wala tayong nakikitang, hindi nagre-red yung kanyang indicator light. Hindi nagre-red yung dalawang ilaw. Ibig sabihin, totoo na wala itong power mga ka-viewers. Ayan. Yan, so pag ganyan, wala talaga siyang ilaw. So ano talaga to? Wala talagang power. Yun nga. So yun, ang gagawin natin dito dahil tapos nating ma-check up una itong cord. Pangalawa, nag-test tayo ng sa body kung grounded ba ito dahil minsan sa mga rice cooker grounded, so baka mabigla kayo, mahawakan nyo ito, ma-ground kayo. So kaya tinuturo ko rin yung ganong estilo dahil pag nag-deflect yung inyong tester, pag analog yung gamit nyo, nag-deflect yun dito sa cord, pati dito sa body, ibig sabihin grounded ang rice cooker. So huwag nyo basta-basta hawakan yan dahil masakit pa naman yung ground mga ka-viewers. Yan. So dahil wala itong power mga ka-viewers, maaring putol yung linya, yung dalawang linya or line 1 line 2 sa loob. So isang rason dyan dahil mayroon niyang tinatawag na thermal fuse yan, or thermal cut off. So pag napuputol yon, masisira yung pinaka thermal fuse. Ayan, wala talagang power yan mga ka-viewers. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga ka-viewers. Pag once kasi minsan
Mas kasi yung thermal fuse ay nagka-cut off, minsan may problema din yung sa ibang pyesa. Yan. Kaya ang gagawin natin, una natin i-ano yung kung sakaling sira yung fuse nito, yan. Yun ang una nating hanapan ng paraan, mga ka-viewers. Yun. Lapag ko muna sa baba. So ngayon, dahil na-open ko na tong pinakaano niya, you know, so na-open ko na. Ang gagawin naman natin ngayon dito ay magte-test tayo ng continuity sa kanyang linya ng ito, mga ka-viewers, oh. Wait lang ha. Yan, oh. Ito po yung sinasabi kong thermal fuse or thermal cut off. Yan. Yan po yung thermal fuse. So yan po ang ating itetest dito, dito at saka dito. Pag walang continuity yan, ibig sabihin sira na po ito. Yan. So tingnan natin, mga viewers. I-test natin yan, mga ka-viewers. Yan, itabi ko muna itong aking outlet para hindi tayo mahirapan. Gaganon ko para makita nyo. Tapos itong aking tester, dito ko ilagay sa baba. Yan. Okay. Hirap pa. Hindi pala kita. Diyan na lang. Yan. Para kita. Yan. So dito tayo. Pag may continuity na maganon itong tester ko, yan. Magre-red yan, tapos magbabaser. Ngayon, dito tayo. Tingnan natin kung mababaser yan, mga ka-viewers. Ito sa isang test prod, ito sa kabilang linya. Dito ang isa naman dito sa dulo, mga ka-viewers. Ganun natin, oh. Yan. Ano? Ito ha. Ayun, oh. Wala. So walang continuity yung ano natin. Walang continuity yung pinaka-thermal fuse. So ibig sabihin, sira yung pinaka-thermal fuse, mga ka-viewers. Ayan. So yan po sinasabi ko. Kaya siya walang power. Pero hindi po ibig sabihin dahil walang power, yan ito na nakita natin na sira, ito lang ang problema. Marahil may isa pang dahilan, mga ka-viewers. Kaya yan po ang ating hanapan ng problema. Hanapan ng paraan. Yan. Hanapan pa naman ng problema. Kagwang na. Bakit hanapan pa ng problema? Kagwang ng Rosina. Tayo. So, i-open natin to. Or i-open ko ito. Pala. So, itong screw to ay ating i-open. Dandahanin lang natin yan. Baka matwist natin tong paa ng heater, yung pinaka-heater ng rice cooker. Nako, mahirap na, mga ka-viewers, pag yan po ay matwist, mawala ng contact, hindi na iinit yan. Mayroon nga power, pero pag sira naman yung heater, hindi iinit yung rice cooker. So useless. Kaya pag once tayo nagre-repair, dapat kunting dahan-dahan lang sa paghahatak o sa tawag dyan, gagalaw ng mga pyesa. Dahil imbis na yung hindi sira, baka masisira na rin. Yun. Yan. Dahil ito ay sira, mga ka-viewers, dalawa ang option nito, mga ka-viewers. Dalawa ang option. Sa akin, ako, sa tagal ko nang nagre-repair ng ganito, hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Pwera lang kung yung may-ari talaga mismo magsasabi gusto niya nang lagyan ng thermal fuse, wala namang problema yun. Inalagyan ko rin ng thermal fuse, pero minsan talaga sa repair ko, hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. So ang ginagawa ko dito, mga ka-viewers, bina-bypass ko. Pero hindi naman yung bypass na basta-basta lang bypass. Yan. Ang gagawin ko dito, maglagay lang ako ng ilang strand ng wire para kung sakaling mayroong problema sa loob or may mga shorted na mangyari or mga magso-short, so mapuputo lang yung wire na nilalagay ko. Ganun yung pamamaraan ko, mga ka-viewers. So kung sakaling mga ka-viewers, hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo po yung aking ginagawa. So depende na rin sa inyo, mga ka-viewers, kung gusto nyo pong gayahin yung aking mga pamamaraan o hindi. Dahil yun nga, sabi ko ay may choose naman.
meron naman tayong choice. Either lagyan ng fuse or hindi. Yan. Yan. Sa mga maglagay ng thermal fuse nito, pasensya na po kayo dahil ako naman po ay hindi din talaga mahilig maglagay ng thermal fuse nito. So pwede naman lagyan ng thermal fuse kung gustuhin talaga. Yan. Kung sakaling kung sakaling kayo po ay nag-start ng mag-repair at nag-alanganin kayo, so pwede naman kayong bumili ng fuse mga ka-viewers at lagyan nyo ng thermal fuse. Madali naman paglagay niyan, tanggalin nyo lang itong fuse na to at palitan nyo ng panibagong fuse. Yan, ganoon lang magkasimple mga ka-viewers. Yan. Yung kasing paglagay ng thermal fuse, bumabase talaga yon sa manufacturer o sa gumagawa nito. So may purpose naman talaga yung paglagay ng thermal fuse. Pero ako, hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. So kaya nga nasabi ko na depende na rin sa inyo kung gagayahin nyo po yung aking diskarte or yung aking ginagawa na hindi paglagay ng thermal fuse. Dahil para sa akin mga ka-viewers, etong fuse kasi pag na-reach niya yung napuputol. So isa din itong tawag dyan, kung may sakaling may problema dito sa napuputol siya pag mainit na yung rice cooker. Pero ito kasi mga ka-viewers, ang ating rice cooker meron kasing itong kita yung sa gitna, yung nagbabounce na yan po ang tinatawag nila na yung magnetic thermostat. So kung sakaling mainit na po yung ating rice cooker, so yung mainit na talaga siya, ito po ay automatic na pumipitik. So sisipain niya itong lever arm na to. Itong arm na lever arm na to. Yan. Sisipain itong ating magnetic thermostat. So lalayo ito dito. Ayan. Ito lalayo itong contact. So mawala ng contact yung isang linya. Paano pa naman iinit yung rice cooker, di ba? Ganun lang yung kasimple mga ka-viewers. Yan. So protection din ito sa gitna. Bali kung tutuusin natin, doble na yung protection niya dahil meron pa siyang thermal fuse, meron pa dito. Yan. Yan. So, yan po ang purpose nito. Nga lang ito, hindi ito nagbabase ng amperahe ha. Kung tataas yung amperahe, biglang taas ang bugso ng kuryente or ano pa man dyan, or may short pa man sa, for example, ipalagay lang natin ha. Sorry po. May short dito sa circuit sa loob. Hindi magpo-protect itong ating itong pinaka thermostat na to dahil ang purpose lang naman, ang trabaho lang naman ng magnetic thermostat yung init ng rice cooker. Yun naman po yung trabaho niya. Siya po yung taga na sipain niya ito para itong pinaka lever na to, sisipain niya ito para itong dalawang contact na to na nagko-contact maghiwalay. So pag was ito yung maghiwalay, mawalan ito ng contact, so hindi na full function yung system dahil nga nawalan ito ng contact. Yan lang po mga ka-viewers. O di ba? Yan po ang purpose nito. So para sa akin, kahit hindi na ako maglagay ng thermal fuse, so pwede lang naman, di ba? Dahil pag luto na yung kanin, sisipain naman ito para maghiwalay itong dalawang linya. Yan. Wag lang din yung sira na doon yung ito, binaypas mo na nga, hindi mo pa pinalitan yung, alam mo na nga, sira itong kanyang pinaka magnetic switch, so hindi naman pwede yon. Hindi man pwede yon mga ka-viewers. Kung i-bypass mo lang naman itong kanyang pinaka thermal fuse, dapat palitan mo rin yung kanyang ito kung sakaling sira ito. So paano ba malaman na sira ito?
kadalasan, pag nasira ito, hindi na pumipitik. So, yung kanin nyo ay, nung tawag dyan, yung tutong na tutong yan kanin nyo. Dahil hindi na ito pumipitik. Ayan. So, ang mangyari, yung kanin nyo, tutong na tutong. Dahil nga hindi na pumipitik siya. So, minsan din yun, kalawang na siya. May kalawang na ito. Pero, katulad dito, napakalinis pa yan. Dahil bago pa nga daw ito sabi ng may-ari. Bago pang bili nila So, yan buong buo pa yung pinaka magnetic thermostat. Yan. Or magnetic switch or thermostat. Yung tawag dyan. So, yan. Ito tayo sa pag-ano ng thermal fuse. So, dito, kumuha lang ako ng tatlong strand. Ito, tatlong strand ng wire. Yan. You know? Tapos, tinitwist ko siya para bibilog yung So, ito yung gagamitin kong pang bypass. Pero, ito mga ka-viewers, pag may short circuit sa ilalim, mapuputol itong ginagawa ko. Basta kung magbabypass kayo, katulad nito, wag nyong damihan ng strand. Mas maganda, 3 lang ilagay nyo mga ka-viewers, or 4 pa. Pwede na yung 4 or 3. Okay, pag masyadong marami, baka naman hindi mag-cut off yan pag may problema sa loob. Kaya mas maganda, sakto-sakto lang. Yan. Twist nyo. Tapos, sabay dito. Sa kabila din, mga ka-viewers. Putulin natin ito mga ka-viewers. Yun. So, pasensya na po mga ka-viewers kung minsan ako po ay maingay sa aking mga vlog, sa aking mga pagbibideo dahil yun nga, gusto tinuturo ko lang kasi kung paano ginagawa. Yun, pangit naman kasi ay kamay ko lang yung gumagawa, hindi ko i-explain sa inyo kung paano yan ginagawa. So pangit naman, hindi nyo maintindihan kung paano ginagawa. Yan, yung iba kasi nagagalit ay bakit daw maingay, ang ingay-ingay. Pwede naman daw siguro ang gagawin na lang para sa akin, paano naman maintindihan kung hindi mo i-explain kung paano mo ginawa. Diba? So yan, nakapulupot na yung mga wire. Kuha tayo ng soldering lead. Ating susuldahin yan mga ka-viewers. Yan. Tayo soldering lead. Tapos susuldahin natin yan para matibay siya mga ka-viewers. Pwede namang hindi mo soldahin pero may tendency na maglulus yun kung mas lalong hindi mo naipulupot ng maigi. Pero pag sinusulda mo, mas maganda dahil nakadikit na yung wire. Yun. Tapos dito din sa kabila mga ka-viewers, hindi susuldahin. Yun. Yun, pwede na yan mga ka-viewers. Yan. So ngayon, try nating try nating i-test kung magbabaser na ba yan mga ka-viewers. Mayroon na ba siyang contact or continuity. Yan. Yun. So, sa uli ko lang, pati itong wire na to, itong tinanggal ko na wire, kailangan din itong isauli mga ka-viewers. Sabay natin dito sa pinaka fuse na to. Kung paano nyo tinanggal, ganoon nyo din sa isauli mga ka-viewers. Yan. So, ang haba pa lang ng wire na to. Ito natin idaan sa kabila. Yun. Tapos tayo sa kabila. Sana yung kanyang ngayon mayroon pa akong, katapos ito mga ka-viewers, mayroon pa akong i-check dyan kung ito ay buo ba. Kasi po, dahil minsan dyan mga ka-viewers, dahil napuputol, nasisira
Kaya nasisira yung ano, yung pinaka-fuse natin dahil diyan sa itong isang thermostat na to. Itong kanyang yung mga ganyang thermostat, makikita nyo rin yan sa ano, sa mga plancha. Sa mga plancha. Yun, mayroon yan. Minsan yan ang problema din eh. Hindi na siya tawag dyan. Hindi na siya pumipitik uli. Palagi na siyang naka-on. Kaya ang nangyayari, ayun, nag-error yung ano, nasira yung ating pinaka thermal fuse dahil din dyan, mga ka-viewers. Yun. Yun. So ngayon, yun na yung kanyang ano, sit up. So gagawin natin ngayon, titis natin tong rice cooker na to. Dapat hindi ito nakababa, mga kursa, itong pinaka lever switch. Dapat hindi mo nakababa yan. Tapos pag ititis natin yan, nakakuha tayo ng reading, ayun na, ibig sabihin sira yung ating pinaka, yung isang thermostat na yun. Yan. So, yan. Test natin siya, mga kabirsa. Ito. So, ito yung ating tester. Yan. Yan na namatay. Nalubat pang kagwang tong tester ko, ha. Nalubat, mga kabibers. Nalubat tong tester ko. Ayan. Itong isa itong gagamitin. Nalubat yung isa, eh. Yan. Yun. So, itong isa yung gagamitin ko. Yung isa kong tester. Dahil yung isa nalubat. Hindi barok talaga. Nalubat pa. Yan. So ito yung ating gagamitin. Yun. Ngayon, hindi kita. Ayan, yan yung forma. So ngayon, ititis ko ito. Dapat wala tayong makuha dito na continuity. Ayun, no? Yun yung sinasabi ko, mga ka-viewers. O, di ba? Hindi, tingnan nyo, ha, hindi pa nakababa itong ano, ha, baka sabihin nyo nakababa yan, no? O, hindi pa nakababa yan, yan, o, nakataas pa yan. Tingnan nyo, dapat wala tayong marireading dyan na ohms value galing sa ating coil, yan, o, yung 77 ohms nare-reading natin na hindi pa nga nakababa yung pinaka lever switch. Ibig sabihin, yung ating pinaka thermostat naka-on palagi. So ibig sabihin doon, ano bang ibig kong sabihin? May connection yung isang linya. Kahit hindi naka-off ito, kahit naka-off, may continuous pa rin yung yung ang tawag diyan. Naka-on kasi siya palagi. Kaya na-read natin yung yan ganyan, you know. So ang mangyayari diyan pag ito ay pag natin i-repair yan, ang mangyayari dyan, mga ka-viewers, gagana yan, pero magluloko ito. At minsan naman, yung kanin nyo, masusunog yan. Yan, no? Oh, dahil tuloy-tuloy ang init yan, mga ka-viewers. Kaya ko nasasabi na nasisira ito. Kaya siya nasisira. Yan. Yan, mga ka-viewers. Dahil nagbulok ko yung isang thermostat itong thermostat na yan. Yan. So ngayon, yan po yung aking ayusin. So, tulad ng ginagawa ko ng una mga upload ko, kung paano yan i-reset ulit, mga ka-viewers. Ayan. Hindi nyo naman dapat yan palitan. Hindi siya dapat palitan, mga ka-viewers. Kundi, ang gagawin nyo lang dyan ay i-reset nyo lang. Yan. Paano ba yan i-reset? Madali lang, mga ka-viewers. Ito. I-open nyo lang yan. Tapos, tanggalin nyo yung kanyang washer. Itong washer na yan, no? Diba? O, diba? Washer yan sa ilalim. Ito, washer yan.
tanggalin nyo lang ito at tanggalin nyo yung washer. Tapos, isauli nyo itong parang tornilyo, isauli nyo uli. Pihitin nyo ng pihitin. Pag may narinig kayong gumaganon, pumipitik, yan, ikotin nyo ng pangatlong ikot. So, pwede na yun. At pagkatapos na yun, okay na yung thermostat na to. At nag-ano na yun siya, nag-reset na yun. Yan. Bumabalik na yun sa dati. Yan, yan ang gagawin natin. So, sana yung aking ano, ito. Open ko muna ito mga kabirsa. At sa pag-open ito, kunting dahan-dahan lang dahil mayroon itong ano sa lalim mga kabirsa, yung parang porcelain, yung tumutulak. Pag yun po na nawala, hindi na gagana ito. Kaya, kunting ingat lang po sa pag-open. Yan, so i-open ko na ito mga kabirsa. At yun, para hindi nahaba itong video natin, hindi ko na ipakita ang pag-open ito. Tanggalin ko muna ito eh. Ito pa ito eh. Yan. So, pakita ko lang sa inyo pag natanggal ko na yan. Yan. So, ayan mga ka-viewers. Ito. Ito yung sinasabi ko. Tinanggal ko na yung kanyang washer dito. Yan. Yung iba naman, ang ginagawa nilang technique, ito ay nililiha nila. Yan. Nililiha nila ito. Ninipisan nila. So, ako hindi ko na nililiha yan. Ito. Tinatanggal ko na siya. Okay lang naman kahit tanggalin mo yun, gagana pa naman yung kanyang thermostat at magpa-function pa naman yan mga ka-viewers. Tanggalin mo yan, itong washer na yan dito, tinanggal ko na yan eh. Kaya ngayon dahil natanggal ko na yan siya mga ka-viewers, kailangan nating pihitin yan pag ganun. Ano bang tawag dyan? Ang pihit nya clockwise. Yan, clockwise. Yan, pag ganun yung pihit clockwise. Pag mayroon kayong marinig na gumaganon, pumipitik, ikutin nyo ng mga 3 ikot pa. Yan, pwede na yan siya. Tinan nyo, ikutin ko ha. Tinan nyo, may pumipitik dyan. O yan o, di ba? I-ano ko uli ha. Tingnan nyo ha. I-ano ko uli. Yan o, di ba? May pumipitik sa ilalim. Yun, pag ganyan, naka-on pa yun yan. So, ibalik natin siya. Ikutin ko siya clockwise. Yun, pumipitik. So, ikutin ko pa ng 1, 2, 3. Yan, pwede na yan mga ka-viewers. Goods na yan siya. So, paano natin malaman na good na yan? So, ngayon, titest natin siya. Dapat, wala na tayong makukuha dito na ohms value dahil hindi pa ito nakababa. Kaya na kasi, kahit hindi pa ito nakababa, nakaka-read na tayo ng ohms value galing sa ating, o resistance galing sa ating heater. So, dapat ngayon, wala na tayong marireading dyan. Dahil hindi pa naman natin ino-on yung kanyang lever switch. Yan. Or yung arm na yung ang tawag sa inyo, ang tawag sa iba nito, pero ang tawag ko nito lever switch. Maraming tawag diyan eh. Tingga kapay pulutan to siya. So, yun. So, ayan o. Ayan. Di ba mga ka-viewers? Kung kanina mayroon na re-reading, ngayon wala na. Ayan o. Magre-read lang yan. Makareading lang tayo dyan ng resistance pag ino-on natin itong kanyang pinaka lever switch. Tinan nyo ha, i-on ko ha. Yan ha. Tinan nyo yung aking kamay. Ibaba ko siya. Ayan o. Di ba? Wait lang ha. Ibaba ko muna. Yan. Ayan niya. Wait lang ha. Bakit wala? 331 ang taas ng ano ang taas ng reading. So wait lang muna mga ka-viewers. Mababa lang naman ang reading ng ating ito. Ilang 71 lang ata to eh. So ibig sabihin may naglulustong dito. Yan, or lilihaan natin yan mamaya-maya. Lulos din yan siya. So, kailangan natin lihaan. So, yan. So, titest natin siya dito sa kanyang dalawang linya ng thermostat. Ayan o. Dapat ganyan lang, 77. Hindi pala kita. Yan o. So, dapat ganun lang yung ma-reading natin, 77 ohms. So, ngayon, try kong lihaan ito. Ito. Goods na ito. Ayan o. Wala nang reading yung ating thermostat. Yan. Wala siyang reading mga ka-viewers.
Yun, so yan, so wala na. So ang may problema dito, mayroon pa itong problema dito. So kailangan natin lihaan yan. Kuha muna ako ng pangliha mga ka-viewers. Yan. So lihaan natin to. Ito. Dahil umitim siya mga viewers, umitim yung contact eh. Mayroong nagkakaroon siya ng carbon. Kaya yung contact ay hindi siya stable or hindi pa siya akma yung contact niya. Dahil doon sa carbon. Lihaan natin. Yun. Yan, natanggal na yung itim-itim. Yun. Ngayon, so yan. Try natin siyang ano. Try natin yang i-test mga ka-viewers. Yan dito. So, natin ibaba. Ayan, yan o. O, diba? Okay na. Okay na siya mga ka-viewers. 7.7 na. Nalihaan ko lang. O, gumana na. So, okay na 7.7. Pag bibitawan ko yan, mawawala yan. Yan o, diba? Pero kanina, kahit hindi pa natin ibinababa ito, mayroon na tayo nare-reading na 77 ohms, di ba? Yun, di ba? So kaya ang ginawa ko doon, yun nga, ni-repair natin yung thermal fuse, nilagyan natin ng jumper. Pagkatapos noon, dahil mayroon pa tayong nadidetect na problema, ito, thermostat na to, ni-repair na natin yan. So paano ko ba ni-repair ang thermostat? Ni-reset ko lang siya uli. Ito lang kinuha ko sa thermostat, washer. Sa nasasabi dyan, baka may magtanong, wala bang epekto yan sa thermostat na kinuha mo yung washer? Para sa akin, wala namang epekto ito eh. Dahil kung nagawa mo, kung pagkatapos mong kinuha ito at pinihit mo itong parang buto na to, ito pinihit mo at lumalagitik pa rin yung thermostat, ibig sabihin, nagre-reset yon. So pag mainit na yan, gagana yan siya mga viewers. So dapat kasi naka-off yan. Hindi yan naka-open. Dahil pag naka-open yan, yung ang dahilan naka-open siya palagi, ang nangyayari diyan, uminit siya ng umiinit. So siguro kasi pipitik ito eh. Yan. So siguro inano na may-ari, binaba na may-ari yung o kakalangan ba nila, kaya nangyayari ay masisira talaga yung thermostat mga viewers. Yan. So yan. Mga viewers, so ngayon tara natin salpak. Mamaya ko na ilagay yung itong cover nito. Salpak lang natin dyan dito. Tara natin kung mayroon na ba yung mayroon na bang hindi ko naman ma-test yan dahil wala naman itong parang kaldirin niya, hindi dinala. So pakita ko lang sa inyo na may power na yan. Yan. Ayan o. O diba may power? Yan o. O diba? O. Red. O. Warm. Cook. Umilaw yung cook. Bitawan ko, nagwa-warm. Uwin ko uli, nagkukok. Pag maluto na yung kanin, pipitik yan, magwa-warm yan. Cook uli. So, pag naluto na yung kanin, pipitik yung rice cooker, magwa-warm. O, diba? Ganun lang mga kabrit, ganun lang kasimple ang pag-repair ng rice cooker. So, wala tayong nilagay dito na pyesa. Yan, nakita nyo naman. Wala tayong nilagay na pyesa. Bagkos, kinuha pa natin yung pyesa. Yan. Inuha tayong nilagay, mayroon tayong kinuha para gumana yung rice cooker. So, yun nga, dahil sira naman yung thermal fuse, binaypass natin, nakabypass na yung thermal fuse. Pangalawa, dahil may problema itong pinaka-thermostat, ni-reset natin uli. Yan, di ba? Yun nga, sa sinasabi ko, hindi naman dapat kailangang palitan yung thermostat pag yan po ay nagloko. Yun lang, ito lang kunin nyo, yung washer na niya. Kung gusto nyo, lihaan nyo ito hanggang manipis na bago nyo ilagay dyan. Pero matrabaho pa eh. Kaya lilihaan po nyo pa. Sa akin, kinuha ko na lang. Hindi naman okay lang man kahit walang washer yan eh. Basta ang importante, pag ni-reset nyo siya, lumalagitik yung thermostat. So okay yun. So yan. Mga kabilos, hanggang dito lang po yung ating video. At sana po mayroon kayong nakuhang kuting ideya. At yun, gumana naman. Nakita nyo naman, nagpa-power na. At, yan, mainit na mga kabiers, mainit na siya. So, hindi ko lang kasi may test dahil wala akong kaldirin. Hindi kasi dinala ng may-ari ang kaldirin nito eh. So, yan.
Okay na to. So yan, kung mayroon kayong nakuhang kuting idea mga ka-viewers sa aking isinishare, at sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag niyo rin kalimutang i-share yung ating video at i-like. Ayan. Para makatulong tayo sa iba mga ka-viewers. At huwag yan po sa pamamaraan ng iyong pag-share. Makatulong din tayo sa ibang gustong mag-DIY at mag-repair kahit sa bahay man lang. Ayan. So sana huwag niyong kalimutang i-share yung ating video para makatulong din tayo sa mga gustong mag-DIY at mag-repair. So ayan mga ka-viewers. At kunting hiling lang mga ka-viewers. Sana po huwag niyong isit yung mga lumalabas na na mga ads sa aking mga upload, dahil yan pong ads na yan ay malaking tulong din po sa aking channel mga ka-viewers. So yan, maraming salamat mga ka-viewers sa inyong palaging panonood sa aking mga upload at sa inyong palaging suporta sa mga lahat ng kadikit ko dyan at sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa YT. Yan, lahat ng mga kaibigan ko sa YT, yan. So mga kadikit ko, mega loud shoutout sa inyo lahat. Yan, mega loud shoutout. At ganun na rin sa mga bago pa lang na napunta sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga ka-viewers kung bago lang kayo. At sa mga matagal na rin dito sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe, baka naman po ay kunting hiling lang po at baka pa-subscribe na naman mga ka-viewers. Kunting subscribe lang, wala namang bayad yung pag-subscribe. Yan, sana po ay ayan po. Yan lang po aking kunting hiling. So yan, maraming salamat mga ka-viewers at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. At bye-bye po mga ka-viewers. God bless us all. Bye-bye.